pa umano humihiling ang kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ng kanyang interim release sa International Criminal Court o ICC. Ang kanya namang supporters patuloy ang pagtitipon sa labas ng detention center sa The Hague. Para sa update live na magbabalita mula sa The Netherlands, Simon Gualvez. Mon, kumusta na ang sitwasyon dyan? Cheryl, wala pa ring patid ang pagdating dito sa The Hague, Netherlands ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Lalo na ito nagdaang Sabado at Linggo kung saan halos galing sa iba't ibang panig ng Europa ang mga kababayan natin kung hindi nagtatrabaho ay naninirahan na nga dito sa rehiyon. Iisa pa rin ang kanilang panawagan. Yan ay ang mapabalik o mapauwi ang dating Pangulo dyan sa Pilipinas. Isa-isang inarangkada ang mga motorsiklo at bisikleta. Habang nagmarcha naman ng daan-daang taga-suportang overseas Filipinos ni dating Pangulong Rodrigo Duterte mula sa tanggapan ng International Criminal Court patungo sa Scheveningen Prison sa The Hague, Netherlands. Inikutan din nila ang embahada ng Pilipinas sa lugar. Ito ang unang beses na nagsagawa sila ng motorcade bilang panawagang pauwiin na sa Pilipinas ang dating Pangulo. Nakatakda raw sana itong gawin nung kaarawan ni Digong pero may nabuti na nilang ilipat ito sa mga sumunod na araw. Naiinip na rin kami kasi kumbaga hindi naman dapat Kasi unang-una tayo bilang Pilipino, tayo na may hustisya sa ating bansang sinilangan. Dapat kung may pagkakasala, doon siya litigation, hindi dito sa international. Pero ayon kay ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti, hanggang ngayon wala pa raw motion o request ng kampo ni dating Pangulong Duterte para sa interim release nito. Hindi naman daw pwedeng puro public statement lamang para maproseso yan. Nitong weekend, marami pa ring Pinoy ang patuloy na dumarating sa labas ng detention center, bitbit ang mga pagkain sama-sama rin nilang pinagsaluhan. Yun nga lang, walang dumalaw na sino man sa mga kaanak ng dating Pangulo. Kaya inaliw na lang ni Senator Robin Padilla ang mga taga-suporta sa pamamagitan ng pagpapakuha sa kanila ng litrato at may kantahan pa. Mukhang hindi na ito politika lamang, ito ay mga Pilipinong naninindigan na ang Pilipinas, soberanyang bansa, malaya, independyente at dapat hindi nakikialam ang mga dayuhan. Nakipagsayawan din dito si dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque na pinagmamalaking isa na siyang bona fide asylum seeker matapos tanggapin ng The Netherlands ang kanyang aplikasyon. Yan ay sa kabila ng panawagan ng Malacanang na bumalik siya sa Pilipinas para harapin ang mga akusasyon laban sa kanya. Umapela rin si Roque sa mga namumuno sa bansang Qatar kung saan inaresto ang ilang Pilipinong nagsagawa ng demonstrasyon ng kaarawan ni Duterte dahil sa kawalan ng permit. Please show maximum tolerance to Filipinos who only wanted to show their love to President Rodrigo Roa Duterte. They cannot accept the fact that he is now here at The Hague, held as prisoner by Westerners. Sabi naman ng prosekusyon, walang epekto sa kaso ng dating presidente ang mga ginagawang pagkilos o demonstrasyon. Aminado ang kampo ni dating Pangulong Duterte, hindi nila mapipigilan ng mga Pilipinong nagtutungo rito sa The Hague para magpakita ng suporta sa kanya. Kaya paniniwala nila, hindi malabong aaraw-arawin pa ito ng mga taga-suporta hanggat hindi raw napapakinggan ng kanilang panawagang maibalik siya sa Pilipinas. Bantay sarado naman ang mga Dutch police sa mga nagsasagawa ng programa para masiguro hindi sila makakasagabal sa mga nagbibisikleta at pedestrian. Cheryl, sa ngayon medyo maaga pa dito sa The Hague, Netherlands pero inaasahan ng mga Pilipino pa rin na magpupunta dyan sa labas ng detention center dito nga kung saan nakafiit ang dating Pangulo. Kabilang na dyan, inaasahan din na magtutungo, although wala pang confirmation, ang mga kaanak ni Digong, kabilang na ang mag-inang si Hanilet Avancenia at anak niyang si Kitty, pati na rin si Vice President Sara Duterte na kung saan kasama na rin niya ngayon dito ang kanyang ina na si Elizabeth Zimmerman. Cheryl. Maraming salamat, Mon Gualvez.